Dito sa Manila Hotel, maghahain ng kandidatura ang mga nais kumandidato bilang senador at party list representative. Ang tent na ito ang magsisilbing off-site office ng COMELEC Law Department mula October 1 to 8. Sa isang simulation, ipinakita ng COMELEC kung paanong mangyayari ang filing ng Certificate of Candidacy o COC. Pagpasok sa tent, sasamahan ng COMELEC staff ang aspirant sa pre-evaluation area kung saan titingnan kung kumpleto ang mga hawak na dokumento. Halimbawa, kung notarized ba at may documentary stamp. Alam nyo, may mga naranasan kasi dati, hindi yung proper form ang pinilapan. Bawal ang mga COMELEC employees, officials na magnotaryo ng inyong certificates of candidacy. Kung kayo ay inendorso ng isang political party, dapat lamang na mai-attach ang mismong CONA. At wala yun, kayo po ay makukonsider na independent candidate. Kapag nakalusot na sa pre-evaluation, pwede nang dumiretso dito sa mismong filing o receiving area. Oras na matanggap ng COMELEC ang COC, pwede nang i-escort ang filer sa kabilang side ng tent kung nasaan ang media. Dito pwedeng magpa-picture ang aspirant at umakyat sa entablado para magbigay ng statement o magpa-interview sa media. 10 minuto ang nakalaan bawat kandidato. Paalala, hanggang 4 na companions lang ang papapasukin kada filer. Sana po ito'y warning na lang sa mga ibang gustong sumama. Kung dati po may mga nangyayaring ganyan, sana po wag na lang tayo makipagmatigasan sapagkat makikipagmatigasan din ang Commissioner Elections. Bawal magdala ng anumang weapons, flammable items, alak at ipinagbabawal na droga, musical instruments, loudspeakers at megaphones at pati mga tarpaulin, banner, poster o signage. Bawal din makiselfie ang mga personnel ng COMELEC at ibang partner agencies sa sino mang kakandidato. Paalala ng COMELEC, hindi basta-basta maituturing na kandidato ang sino mang makakapag-file ng COC dahil may vetting process pa. May partido ka ba? May background history ka ba? Meron ka ba namang sufficient na pamamaraan para gastusan ang iyong kampanya? Porket walang pinag-aralan ay nuisance na. Hindi porket walang tahanan o walang bahay o walang ari-arian ay nuisance na. We will always exercise the discretion in favor of the right of suffrage. Target ng COMELEC na desisyonan by November 30 yung mga kaso ng nuisance candidates o yung mga maituturing na panggulo lang at hindi dapat isama sa opisyal na balota. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.